So ito naman ang pag-usapan natin ngayon mga kababayan dahil nalalapit na po itong date kung saan magsisimula na ang impeachment trial. O nako, sigurado ka ba, GP, na magsisimula at mangyayari ang impeachment trial? Itagaan nyo sa bato. Hala, Mangyayari at mangyayari mga kababayan, yung impeachment trial na yan dahil wala silang magagawa. Ngayon, dahil nga po umiiwas at gusto pong ma-dismiss agad-agad, impronto mga kababayan outright, etong impeachment trial ni Sara Duterte, ang kanya pong dating follower, mga kababayan na si Ted Pailon, nabibisaya na. hala Si Ted Pailon ay umaasa na rin po, mga kababayan, dito sa pangako ni Sara Duterte na gusto niya po ng bloodbath. At dahil nga po, itong si Sara biglang nagbago ng kanyang statement dahil yun daw ang sinabi ng kanyang mga abogado. Tila itong si Ted Pailon ngayon, mga kababayan, ay nagbago na rin ng isip. Yan po ang ating pakinggan. Ba't ka matatakot? Yung ang Ah. bloodbath na sinasabi, doon pinakamagandang panoorin natin. Mm. Nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, opo, ay naging tuta lamang ng ilang mga Oo. politiko para sa kanilang pansariling interest. Hindi ba? Kasi lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo. Pahiya kayo. Yun, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Iniinggan nyo po ni Ted Pailon, etong si BP Sara Duterte na bakit ka matatakot kung wala ka naman kasalanan. Parehas po yan ang assessment natin mga ka-GPnatics na dapat nga maging proud at talagang dapat maging porsigido itong si Sara Duterte at ng kanyang kampo na mapatunayan mga ka-GPnatics na ang lahat ng ibinibintang sa kanya ay demolition job lamang para hindi po siya maging presidente sa 2028. This is the right time actually, mga kababayan, para patunayan na yung mga kongresista natin ay mali, na yung mga kongresista natin ay talagang masasabi pong mga bayad or masasabi po natin na talagang iniiwas lang nila na may makalaban or maging contender itong si Sara Duterte sa 2028 presidential election. Pero po mga kababayan, dito po sa kanilang pag-iwas, marami na po ngayon ang nagtataka. Marami na po ang, kumbaga yung kanilang mga isipan ay hindi na kumbinsido dito kila Sara Duterte. Kasi para saan pa nga ba na magkaroon ka ng 16 na abogado kung hindi mo naman po ito gagamitin sa laban? Sabi ko nga, this is the right time, this is the right avenue to tell them that they are wrong. Diba? Prove them wrong. Yun lamang ang inaantay natin. Mapapahiya mo pa yung mga kongresista na lahat ng kanilang bintang ay gawa-gawa lamang. Subalit, mga kababayan, na nakikita natin na para tila nagkakaroon ng sabuatan, tila nagkakaroon po ng ginagawan nila ng paraan para hindi po matuloy itong impeachment trial. Kaya lang, mga ka-GPnatics, ang balita ko ngayon ay nakumpleto na ata ng panel of prosecutors yung kanilang mga kailangang gawin dito po sa Supreme Court, mga kababayan. At naniniwala sila na magtutuloy-tuloy na po itong impeachment trial na ito. Whether they like it or not, itong kampo nila Sara Duterte. Pero wala na silang magagawa. So kaabang-abang mga kababayan, ang tagpong ito, no? Biruin mo yung kanilang napapakinggan naman natin itong sila Ted Pailon kung paano po sila bumanat at kung paano neto ipagtanggol ang mga Duterte. Pero sa ngayon, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay nagkakaroon na rin po sila ng agam-agam. 'Di ba? Totoo naman Kahina-hinala. Ang lakas mo maghamon. Bloodbath. I want a bloodbath. 'Di ba? Tapos nung napansin siya, mga kababayan, anong kanyang palusot? Ang bloodbath daw ay hindi po sa impeachment trial. Ang bloodbath daw ay hindi doon sa labanan sa impeachment trial. Ang bloodbath daw, mga kababayan, ay para sa kanyang sarili. hala ka. Dahil sigurado dadaan daw siya sa butas ng karayom.
Biruin mo, nagpapalusot, gumagamit ng mga taktikang akala mo tapang-tapangan. Yung pala, hindi kayang humarap. 'Di ba? Sabi niyang gano'n. Anong pahayag ng kanyang abogado? Mga kababayan, gustong-gusto daw nila na kapag ang Supreme Court daw ay nagsabi na wag nang ituloy ang impeachment trial, ito daw sila ay makakatipid, mga kababayan. Ang gobyerno daw ay makakatipid. Sabi ko, sino ang totoong makakatipid kapag halimbawa hindi natuloy ang impeachment trial? Palagay ko hindi ang gobyerno, mga kababayan, sila. Kasi siyempre kapag hindi na natuloy ang impeachment trial, may hinto na rin yung bayad doon sa 16 na abogado. Oh, di ba? Yun ang katotohanan doon. Kahit anong sabihin ninyo na makakatipid ang gobyerno, hindi po ang gobyerno ang totally na makakatipid. Kasi sa gobyerno, ito ay panawagan ng taong bayan na gusto nila na magkaroon ng impeachment trial. Gagawin at gagawin nila yan para ipakita sa taong bayan na magkaroon ng accountability, ng transparency. Pero sa side ng mga Duterte, sila ang totoong makikinabang, sila ang totoong magbe-benefit kapag nainto ang impeachment trial. Bakit, mga kababayan? Unang-una, siyempre sabi ko kanina, may hinto na ang bayad sa mga abogado. Pangalawa, mga kababayan, yung mga trolls na binabayaran nila, pwedeng mahinto na rin. 'Di ba? Pangatlo, mga kababayan, siyempre pag hindi po natuloy ang impeachment trial, ay hindi po mahalungkat ang kanilang itinatagong pera doon sa kanilang mga bank account. Di umano, sabi nitong si Antonio Trillanes IV. Kasi mga kababayan, mga ka-GP Natics, halimbawa, hindi ko po alam, hindi ko sigurado, pero may posibilidad, di ba? Na pag napatunayan na ang mga pera sa mga bank accounts sa mga ito ay galing po sa masama, galing sa nakaw, pwede ito atang ma-sequester. Di ko lang sigurado yon, di ba? Pero kapag halimbawa, ganon ang nangyari, mga kababayan, tapos hindi natuloy, di ba, ang impeachment, sigurado, makakatakbo na sila. Hindi na makukuha yung kanilang mga pera or hindi na makikita yung kanilang mga itinatagong pera sa kanilang mga bangko. Biruin nyo, milyon-milyon kada buwan. Mga kababayan, ang ipinapadala daw sa mga ito na nanggaling po doon sa mga drug lords, diba? At kung saan-saan pa. Malamang dito sa Pogo, diba? Baka mamaya yung isabong kasama rin dyan, hindi na kayo magugulat. Halak ka. Papa Ronnie, shoutout. Gusto ng mga 18 na senators na ipadismiss ang impeachment kung walang ginagawa or walang ginawa, haharapin niya ang kaso. Baka takot makalkal ay yung tagong yaman at mga bank accounts na binunyag ni former Senador Trillanes. Diba? Totoo, mga kababayan, yan yung nakikita natin Kasi pag sumambulat daw, di umano, ang bank accounts ni Sara Duterte, mga kababayan, ay siguradong sigurado po na talagang ito ang ikalalagpak nila. Kahit yung mga senador natin, kapag natuloy po ang impeachment trial, nahalungkat yung kanilang mga bank accounts, tama yung mga sinabi ni Trillanes, kahit yung mga kampi kay Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-GP Natics, maaring sila po ay magbago ng kanilang pagpapasya, yung kanilang panig ay biglang maging kalaban or sila po ay magiging against Sara Duterte. Dahil hindi po nila pwedeng gawin, na ipakita, na ipresent ng maayos ng panel of prosecutors at nabuksan yung mga bank accounts, tama yung sinabi ni Trillanes, at kakampihan mo pa rin siya, sigurado, mga kababayan, pagdating po ng eleksyon doon sa mga re-electionist sa 2028 election at yung may mga plano pa na tumakbo sa mga susunod na taon at yung kanilang inaalagaan, yung kanilang posisyon, mga kababayan, ay bigla-bigla po yan maglalaho ng parang bula dahil mawawala din ang tiwala ng taong bayan sa kanila. For sure,
Yung mga tao na yan, na nawala yung tiwala, iboboto ka pa ba niyan? Siyempre, hindi na. 'Di ba? Yun din ang kinakatakot, mga kababayan, ng kanilang mga kaalyado. Hmm. Siyempre, kapag hindi nila sinunod ang pag-impeach kay Sara, ang mangyayari, magagalit ang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, wala nang buboto at wala nang magtitiwala sa mga senador na ito. Yan ang kanilang iniiwasan. Oh. Speaking, mga kababayan ng mga senador, siyempre pag-uusapan natin yung insertion dito